po nakadiscover sa atin para sumali sa Family Feud. And si Sir Obed, isang writer po ng ABS-CBN. And gusto po nilang ma-meet ang Andres Marias and ang Team Kalingap, of course. Yan. Kasi na-curious din sila. Pero ako, natutuwa ako. Kumbaga, kasi may mga nakapanood ng mga professional sa atin. So, grabe, nakakatawa na po. So, thank you so much po. Nag-thank po kayo dito. Honor din namin yung efforts, diba? Oo, malaking bagay din sa akin. Wala po sila sa industry ng showbiz. Oh, this is it, guys! Good morning. Ay, alam mo, ang sabi ko kasi kanina, nasa loob kami ng van, si Betsy talaga ang nagbigay sa akin ng, yung parang natakot yung interest ko, no? Because sabi ko, every time nakikita ko siya, in character, especially this one, no? Look, alam mo, yung nagigit ako. Ay ba? May magagalit. Oo, sorry ha. Tapos si Sir Odi naman, gusto ko siya makalab team sa Edward. Hala? Ako yan? Oy, grabe. Alam mo, ang galing magpasaya. Ay, salute talaga, ano, Kalingap Rap. Actually, magaling na natuwa ko yung na he gave me a chance talaga to be the person. Kasi nakita ko yung vlog mo for several times, pinapanood ko yun. Thank you so much po. Kumbaga yung pahinga ko sa bahay, yung ikaw pinapanood ko. I thought, ito talaga ang totoo, honestly yan. Nung sabihin niya yung Kalingap, akala ko, sabi niya, Kalingap Rap, isama natin doon sa team, sa concert. Sabi ko, ano ba siya? Rapper. Pero alam mo, rapper ka pala. You rap all this year. Hanggang doon sa mga, alam mo, sa mga beneficiaries. Uy, ang ganda. Uy, kinilabutan ako. Nakita niyo na po. Yeah, finally, ang ganda. Grabe, I salute you talaga. Opo. Ang ganda. Napanood niyo lang ito dati sa... Oo. Totoo na talaga. Pati lang may kilabot ako. Ang ganda. Now it can be cold. Nakita ko to yung ng dating lupa pa siya nawala, di ba? Yun parang naghahanap siya. Kanila, ano po yung masasabi niyo po sa kanila? Actually po kasi salamat din po ako sa ABS, no? Hanggang nagsara yung program na yun, nandun ako. Nakita ko po sa kanila na hindi typical mahihayin. Kaya may doktor pa akong kinausap tungkol sa kaso nila na baka pwedeng magdala kami ng doktor dito para makita sila. Opo, kasi napansin ko lang. Mahaba lang ang pasensya nito tuwing nag-interview siya, di ba? So yun, actually talaga, isa sa plano ko marating dito. Team Kalingap, no? At siyempre, sa pamamagitan po ni Kuya Bal, ay nakita po itong si Kalingap Rab ng hindi lamang ng GMA, pati na rin po ang ABS-CBN ay talagang pumunta po ng daet mga Kalingap. At actually, ay nandoon po sila nung birthday po ni Baby Beyonce mga Kalingap. At dito nga, no, na pumunta po sila doon kasama nila doon sa tatlong magkakapatid na mahiyain mga Kalingap. At nandoon nga, no, sinabi naman nila dyan na talagang namangha, kinilimutan pa nga na talagang first time nila na makita ang ganun kagandang pabahay ni Kalingap Rab. Ayan, no, mga Kalingap, at dito nga, no, nalaman din natin na talagang si Bishi kasi nga mga Kalingap ay Kalingap, ayun, gustong-gusto niya si Bishi, no, na talagang nakilala din si Bishi, no, at nandito rin mga Kalingap na talagang yung Hagibis Boys at mga Kalingap Angels ay makikita nyo na rin siguro ito. Magkakaroon sila ng concert mga Kalingap, no? At kasama po dyan ang Hagibis Boy at ang mga Kalingap Angels, mga Kalingap na nabanggit po dyan, no? Ng manager na yan ng ABS-CBN. Di ko alam kung manager ba yan mga Kalingap, at isa po sa mga doon po sa nagtatrabaho sa ABS-CBN. Grabe guys, no? Talagang napakasikat na po ang Team Kalingap. No, una po nakilala sila sa Family Feud. Actually mga Kalingap, matagal na rin namang napipictured. Unang-una po si Kuya Bal sa mga iba niya pang mga tinutulungan, napipictured na po yan si Kuya Bal noong unang-una pa na talagang sa television ay makikita na po si Kuya Bal Santos Matubang. Kung kayo po ay isa sa mga supporters po ng Team Kalingap ay naandyan na po at napipicture na rin po dyan si Kuya Bal dahil sa kanyang pagtulong po, no? At ayan nga mga Kalingap, hindi lamang noon at hanggang ngayon ay talagang pinuntahan pa sila, no, ng mga taga ABS-CBN. At ayun nga, ang mga Hagibis Boy ay isa sa mga mapapasama sa concert ang mga Kalingap Angels at mga Hagibis Boy. Ayan, no, may mga interview pa po dito. Ayan, panoorin muna natin yung iba pang mga interview po dito kay Kalingap Rap. Thank you so much for your time, Rap, no? Actually, natutuwa ako kasi personally nakita, di ba? Masyado lang ako nag-iisip talaga kung paano mo ini-scout na makakita ka talaga ng magandang istorya. Ano po, minsan po may mga nag-message po sa FB page namin. Minsan naman po yung mga kasamahan ko sa team, may mga kanya-kanya silang lakad, tapos nag-scout po siya, tapos nilalapit po sa akin. Yan sila. Yung mga marami naman po kami sa team, so yun. Paano mo pinipili? Base saan? Base po sa kapag talagang sobrang kailangan po talaga nila. Kumbaga sa lahat ng mahirap, yung pinakamahirap po talaga. Tapos talaga na rin po yung mga kabataan na nagsusumikap, masisipag, yung mga naghahanap buhay. Isa po yun sa natutuwa po kami tulungan. Kagaya po nila, ng mga Kalingap Angels namin, sila Carla, yung nagtitinda minsan. Yun po, sinasama po namin sa
beneficiaries po namin. Kaya yung mga kagaya po nila, nakagaya nito, kita-kita naman po natin, di ba, sa bahay pa lang, talagang kailangan ng agalang tulong. Ano yung nararamdaman mo pag nakita mo na yung subject mo na ganito pala in real life? Ano po, una siguro, nandun yung parang na-challenge ako na kailangan ko tulungan to, na hindi ko pwedeng, yung parang ano, andun na yung ano, yung concern, yung parang na-vlog ko na, so dapat mabago yung buhay, parang ganun po, parang natagdagan yung responsibilities ko. And yun, syempre, yung awa talaga andun na yun, normal, maawa naman po talaga tayo sa kanila, pero sa akin, yung kagustuhan kong mabago yung buhay, yung po talaga ako na, kagaya po nila, nung nakita ko po sila, unang naisip ko kung paano ko mababago yung buhay nila. Pero ang laking challenge talaga nito, hindi ganun kadali kasi sometimes nakikita ko dun sa mga vlogs may emotion ka talaga, di ba? Paano mo minsan pinipigilan yung emotion mo in front of camera? Ako po kasi hindi ako yung mabilis maluha. Kaya lalo pag nag-vlog, ayoko masira yung pag-ipag-usap sa kanila. And yun talagang lang, sa pagiging chatty vlog, importante kasi talaga dapat yung totoo yung pagtulong mo, kasi pag hindi ka dito tayong pagtulong mo, ang mga viewers matatalino sila, talagang napapansin nila lahat. Correct. Kaya dapat kung ano ka talaga, kung gusto mo maging charity vlogger, dapat totoo yung pagtulong. Bilang for content. Yeah, speaking of yung content na sinasabi natin dito, di ba? Dumarating ba sa punto na naapektuhan ka rin ng mga negative comments, ganyan, because we cannot please everybody, di ba? How do you deal with it? Siguro sa tinagal-tagal ko dito sa YouTube, siguro mag 5 years na, nasanay na lang po ako na huwag pansinin. Mas okay po na huwag na lang pansinin kasi mas lumalaki kasi pag pinapansin pa eh. Basta, alam naman po namin yung ginagawa namin, wala po kami ginagawang masama. And kahit naman po anong gawin mo, kahit wala kang gawin, may masasabi sila sa'yo eh. Kung may gawin ka, may masasabi pa lang sila, di ba? So, ayaw na lang natin sila. Ganun talaga, hindi talaga natin mapipis ang lahat. Yun, kahit nga, bawa, ito, di mo tulungan, yung sasabihin, di ka matulungan. Pag tinulungan mo naman, sasabihin nila, like yung pagtulong mo. So kahit anong gawin mo, yung masasabi talaga ng tao kapag may galit sa'yo or kapag bashers, ganyan talaga. Nasa kanila na sila talaga yun. Correct, like ditong Tres Marias, para napakahirap sila i-communicate, diba? Because of pagiging mahihayin tayo. Mabuti ikaw, kaya mong kontrolin ang, naaral mo ba yun? Or talagang likas na ganun ka talaga na mahaba ang yun? Siguro din po, malaking tulong din po sa akin yung mga viewers po talaga, sila yung mag-motivate sa akin na tuloy lang kahit ganun nga, syempre kailangan naman po ng tulong. And yung mga kasama ko, hindi rin naman, hirap po talaga pag mag-isa lang. Kung may mga kasama ka, ma-enjoy mo na rin po yung pagtulong. Speaking of mga kasama, nakita ko meron kang Kalingap Agibis, meron kang Angels, diba? Paano mo yun paano mo yun sila na-invite na maging part ng yung Kalingap? Parang bigla na lang nangyayari. Kumaga, sa Team Agibis naman po, mga kaibigan ko lang din naman po yun kasama ko. At yung Kalingap Angels naman, sila yung mga beneficiaries na patuloy kong tinutulungan kahit tapos na po yung bahay, yung iba hindi pa napapabahay. Parang tuloy-tuloy po yung pagtulong sa kanila, especially po sa pag-aaral po nila. Kaya binuo ko yung grupo nila para every time na may vlog kami, yan, sama-sama sila, then nabigyan ako sa kanila ng allowance, on and off cam, may vlog man o wala kasi ganun po. Tapos minsan may mga sponsor na tumutulong, kaya salamat po din sa kanila. Sabi mo nga, parang ipinagpatuloy mo lang yung plano ng daddy mo ginagawa. Bago po talaga yung simula. Ikaw ba, nung bata ka talaga, naisip mo na may mayaman at mahirap? At kung maganda yung upbringing mo talaga, ito yung gagawin mo? Opo, kasi nagmula din kami sa mahirap na pamilya, kaya alam ko yung pakiramdam ng pagiging mahirap, yung wala kang yung malagi kang gutom kasi walang pambili ng pagkain. Kasi mahirap naman po kami dati. Really? Ay, so yun yung parang nagkulmas din sa'yo. Opo. Pero bata ka pa talaga, naisip mo na pala yun na tumulong. Opo. Hindi ko lang inaasahan talaga na ganito. Sa ganitong way, sa pag-vlog, magiging makakatulong tayo sa social media. Paano kung kunyari, biglang sa takbo ng panahon, di ba may mga sudden changes? Paano kung biglang isang araw pagising mo, wala na palang vlog, hindi na uso? Hindi continue yun. Oo naman, siyempre. Pero mas mababawasan lang talaga kung makakatulong ako, yun lang kaya ko lang na itulong, di kaya ng may vlog, kasi sa pag-vlog dyan din kami kumukuha ng budget namin sa pagtulong. So kung walang vlog, ang kaya ko lang itulong yung galing lang sa sarili ko talagang pera, pero hindi ko kaya magpabahay. Kasi naririnig ko talaga sa lahat ng mga, marami ako napagtanungan sa mga taong nakakasama mo na talagang sa loob ng pocket mo, from your pocket, di ba? Talagang especially ito, sa pag-vlog lang talaga yung pabahay na ginawa mo sa kanila. Pwede ba nating sabihin na talagang in 10 years time or beyond, hindi mo talaga ito ititigil hanggang may chance ka of doing this? Kasi masaya po kami sa ganitong ginagawa namin kasi masaya na kami sa pag-vlog, at the same time nakatulong pa po kami. Sino si Ram pag hindi nakaharap sa camera? Ano ba? Ano ba yung sagot ko? Loving daddy. Loving daddy. Yeah, I see. Yung anak mo ba gusto mo rin na sundan ang mga yapak mo? Opo.
Oo naman po, syempre. Lalo na lalaki din, kagaya ko. So, maganda talaga makita. Kagaya ni Papa, di ba? Ako, sinundan ko yung yapak ni Papa. So, gusto ko rin yung anak ko, maging kagaya ko. Kung may panahon na yun, kung may ganito pa, kung gusto pa yung vlogging. Sa 3 adjectives, paano mo i-define kung sino si Rock? 3 words. In 3 words. Ang hirap kasi ng mga ganyan tanong pag about sa sarili. Okay lang. Para makita lang nila. Siguro, ano ba? Ako nang sasagot ang una. Pogi. Siguro yung bang ang bilang term doon sa may may goal ka talagang gustong gawin na visionary ba? Oo, visionary. Visionary yung gusto mo. Sarap ba sabi ni Beshi? Parang ganun, may visions. Para sa pangkalahatan, hindi para sa pansarili mo, di ba? Oo. Masasabi mo ba, religious ka ba? That's why, kaya parang isa din yun sa pinag-ugatan ng mo, yung pagkatao mo, no? I see. Ano yung bagay na pwede mong sabihin na, kasi tumutulong ka all throughout, di ba? Ano yung bagay na pwedeng magdahilan na, I'll stop it, hindi na ako tutulong? Ano ba? Siguro, ano lang talaga siguro kapag, sa lahat naman siguro ito, hindi lang sa mga kagaya kong vlogger, yung kapag nagkasakit, diba? Siyempre, hindi mo na magagawa yung yung dati mong ginagawa. And maliban doon, wala po, parang wala naman. Kasi ang family ko support sa akin. Especially yung wife ko talagang supportahan ako. Si Jack po. So, ang makakapagpatigil lang talaga, yung kung wala nang sumusuporta, alimbawa yan, wala nang yung YouTube channel natin, wala nang nanonood. Siyempre, babawasan yung natin resources sa pagtulong. And, yun, walang sumusuporta, yun lang. Kasi, mas na-motivate kasi kami mga vlogger, charity vlogger kapag may sumusuporta yung mga comments nila na magaganda. Talagang mas ginagawa kami tumulong maghanap ng mga dapat tulungan. Yun po. May nakita akong vlog mo na umiyak ka. Since then, from ngayon, this very moment, when was the last time na umiyak ka? And why? Kailan ba? Siguro po yung may bisita sa church namin na pastor na nag-preach na luwa ako sa niya, prayers. Kasi pinag-pray kami, nakaiyak talaga. Yun yung Yung parang tinatamaan yung mga parang ramdam niya yung mga kasi siyempre tayo lahat naman tayo may mga bigat na dinadala, bro. Yun po. Ito na lang. Last 3 questions. Ano ang pwede mong ipayo sa mga taong alam mong pwedeng gumawa na ginagawa mo? Mga aspiring charity vlogger. Yes. Mapapayo ko lang is, yun nga, huwag kayong susuko kung may views man or wala. Kasi, kumbaga, para ka nagtatanim, tanim ka lang ng tanim ng mga content. Then, darating yung araw, may isang content dyan na biglang nag-viral. Tapos yun na yung simula ng parang ganun. Nangyari yan sa mga small YouTubers, small content creator. Talagang yung susuko. Anong motto mo sa buhay? Motto ko sa buhay? Patanong din ako sa sarili ko, anong motto? Unique yun nga, Beshi, time is gold. Hindi na yan, mga sa totoo lang, wala pa akong ano lang, siguro mga Bible verse, di ba? Nice. So, ito na lang last questions. Pag wala na si Rat sa ganitong mundo, paano mo dapat alalahatin ng tao? Paano kanila i-remember? Ay, grabe yung mga tanong. Yun, sa pagiging matulungin, ganyan. Sa mga pabahay natin, at yung mga taong may mga nabagong buhay.